kukumustahin lang po natin yung repatriation ng ating mga kababayan sa Lebanon ngayon. At bukas, meron tayong mga kababayan na darating at approximately the estimated time of arrival is I think 5:55 a.m. So meron tayong 10 mga kababayan na darating bukas. Apo. And there are more or less 14,000 Filipinos in Lebanon. Tama po ba, Yusek? Sa akin pong data, ang mga Filipino po na nandun po ay more or less 11,000. 11,000. Okay. Yeah, 11,200 OFWs po. Ito po ay documented. Sir, it's a combination na po, documented and undocumented because matagal na po tayong walang deployment Lebanon. So marami po dyan ay undocumented. But ang ano naman po natin, ang atin naman pong mandato, whether you are documented or undocumented, yan naman po ay ating tutulungan. Do we know exactly where they are? Ito pong sinasabi niyong more than 11,000 OFWs at meron ho ba tayong updated database as in relation to the whereabouts of our OFWs? Opo. Sir, ang embahada naman po ng Lebanon sa pag-uugnay din po ng Migrant Workers Office, meron po tayong tinatawag na mapping sa kayong registration sa kanila. So, alam naman po natin, when I say natin, kasama na po doon yung ating Migrant Workers Office, alam po kung saan po yung ating mga kababayan. Ganun din po yung ating ugnayan sa mga Filipino community organization. So, if there is someone po na maaaring hindi natin nakikita or ipinaparating naman po sa atin sa coordination natin sa mga PhilCom organizations, ganun din po sa mga yun pong mga sa simbahan at sa mga members of the non-governmental organizations doon. But currently, Yusek, sapat na po ba yung voluntary repatriation sa mga lugar na may gera? Ganito po, sir, yung Lebanon is under alert level 3 po. That is since 2023. So, yun po yung, kaya po tayo, inihikayat natin, since matagal na po yan, since October of 2023, hinahikayat natin ang ating mga kababayan na meron tayong tinatawag na government repatriation program at sila naman po ay ating in-invite or in-encourage natin to register in our respective portal so that we can provide them the necessary assistance, part of which would be yun pong ating pagbibigay ng ticket, pagbibigay ng kaukulang tulong kung sila ay may karamdaman, hindi muna natin sila ibibiyahe until such time na pwede po sila. Naintindihan ko po yung sinasabi nyo na kasi yan na ay naggegera ngayon, delikado ang kalagayan nila. Kaya nga po lagi namin pong ipinapaalam to observe the requirements or the rules and regulations of the host country insofar as the emergency is concerned. So, lagi po yung sinasabi yung shelter in place. So, kung meron po silang mga, kasi po meron po yung mga signal pag may mga siren, kung kailangan dapat pong huwag gumalaw or to secure cover. Yun po ang mga ating mga panuntunan sa kanila at hanggat maaari po kung wala naman pong essential na pangangailangan or if there is no necessity for them to get out of the house or get out of their current accommodation, then yun po lagi yung sinasabi ng embahada at ng ating Migrant Workers Office. Ganon din po ang DMW at OWA na shelter in place at sundin lagi kung ano ang ina-announce or ipinapahayag ng host government. But Yusek, I'm wondering, in the event na may mangyari sa mga kababayan natin habang ongoing ang gera, sino po ang mananagot? Ang saan din naman po sa pamahalaan, tumutulong naman po kami. Kaya nga po, we always encourage, sort of pinopromote nga po, magsiuwi na po kayo kung ano po yung kailangan, tulungan po namin kayo para umuwi. I hope you would also understand, sir, that we go by the
by the signals given to us. So we are not yet in alert level 4. Kami po we will take the lead from the From DFA. DFA, Sa kasalukuyan, sir, it's alert level 3. Okay. So under the one country tip po, we take the lead from the DFA in matters concerning safety and security. Yusek, when was the last time na nag-deploy po tayo ng mga Pilipino o ina-allow natin ng deployment ng Pilipino sa Lebanon? Okay, I think po, matagal na po yung ating ban on deployment sa Lebanon because of the safety and security situation. So, let me double check po, but I think it has as early as 2017 po ay meron na po tayong ban on deployment. I have to check on Okay, the we understand po, sir. Yusek. But tawirin ko lang po, no? Kamustahin ko lang po yung mga seafarers natin sa Strait of Hormuz. Kasi may mga sources po tayo na nagsasabi na sobrang mahal na ng mga bilihin doon sa area, no? Sa Gulf area, sa mga Gulf countries, na hirap o malaki na yung ginagastos para magkaroon ng provisions yung ating mga seafarers doon. Humingi na po ba ng tulong sa inyo yung mga manning agencies? Coordinated po tayo sa manning agencies. We have regular communication with them. So far, we will double check again po. Meron po tayong darating pong ulit na pagpupulong, and then we will clarify with them, sir. Okay, sige po. Maraming salamat po sa inyong oras, DMW Undersecretary Felicitas Bay. Yes, sir. At magandang gabi po sa inyong lahat.